And then, pagdating po ng Exodus 12 to Acts 1, ito yung the dispensation of the law. Nung binigay ng Panginoon ang batas kay Moses. So, what's the law? So, mapapatawad ang kasalanan ng isang tao through atonement o sacrifice. Diba? So, after that, from the book of Acts to Revelation, ito yung dispensation natin, the church. Maliligtas ka through Jesus Christ. So ito, tayo. Ano yun? By receiving the Lord Jesus Christ. So this is the dispensation of grace. So kung wala pong church, wala pong kaligtasan. So from the first dispensation today, this is the dispensation of grace. That's one part of grace ng Panginoon. Amen? Amen. O baka kulang pa yung O mamaya na lang. So, in order to experience grace, mga kapatid, kailangan we have to be born again. So, number one, after Acts, the first preaching of the Word of God, Acts 2:38. So, kailangan we have to believe, receive, and to be baptized, and live a holy life. Di ba? Amen? Para maranasan natin yung grace. If we did not experience the Acts 2:38 experience, hindi po natin may enjoy yung grace and mercy ng Panginoon. Because without that, wala pong grace. Kasi nga, yung example natin kanina, ibinigay ng Panginoon ng kaligtasan sa lahat. Pero hindi lahat tumatanggap. May mga nandyan nakaupo na, gusto kong grace. Pero ayaw gumawa. So unlike yung example natin, ibibigay lang yung pabor and grace and salvation for those who will act on it. So, ibig sabihin, may action. Yung action refers to your faith. Amen? So, we have to be born again. Second, salvation is a gift. Ito po ay regalo. So, ibig sabihin, kagaya ng ginawa natin kanina, sa mga nahuli, nagbigay po kami ng ayuda. So, sorry po sa mga nahuli, So, lahat po mabibigyan. So, kung hindi po kayo nag-act, wala pong action, syempre, hindi nyo marireceive. So, it is a gift of God. One time, mga kapatid, nakaupo kami ni Mrs. sa couch. At nag-Shopee siya. Sabi niya, "Uy, Lakay, maganda tong nakita ko sa Shopee na ito. Bibilihin ko to. Magiging regalo ko sa'yo sa birthday mo." O, syempre, anong sasabihin natin? Thank you, di ba? Right? You have to receive it. Alam nga naman, hindi, wag. So I said, thank you. But later on, sabi niya, pero bayaran mo, ha? So is that a gift? So hindi po yun kabilang sa gift. When we say gift, wala pong babayaran. Amen? Everybody say, Amen. Praise God. So may mga sitwasyon po tayo sa buhay na kahit yung sarili natin, hindi natin matulungan. We need the intervention of God. Amen? So isa kami doon, isa ako doon, mga kapatid, that I needed the intervention of God to survive this world. Praise God. So we give all the glory to God. Amen. By nature, humans, tayo po ay sinner. Makasalanan. So wala pong pinanganak na walang sala. So ibig sabihin, inherent sa ating DNA na anytime magkakasala tayo. Kahit na napuspos po tayo ng Holy Ghost, anytime pwedeng lalabas yan. Because by nature. So going back doon sa ating mga lessons, doon sa Help 1. Sino pong nakatapos ng Help 1? Daanan po natin. So, the creation of humankind. Okay? So yung creation of human, ito po, so kwento natin at the 6th day, kompleto na lahat yung ginawa ng Panginoon. From the birds to the sea to the sky, may animals na, ang kulang na lang tao. So ang sabi ng Panginoon, I would like to create something na very unique. So yung mga angels, they're commanded to worship God and to be the messenger of God. So meron na silang preordained activity.
So step 1, step 2, step 3, step 4. So sabi niya, gagawa ako ng free moral agent. Ito yung term ng Panginoon, na magiging authentic. So bibigyan ko sila ng free of choice. Why? Para matest yung ating obedience. Yung free of choice, in spite of the opportunities that we have in our life, ang sabi ng Panginoon, titignan ko kung sino ang susundin ng mga taong ito at hindi ko pakikialaman. So kagaya ngayon, we have the free of choice. So wala naman magsasabi na may kukulong ka kung malilate ka. Wala naman magsasabi na may kukulong ka kung hindi ka nag-church, di ba? It's a free of choice. Since we have the free of choice, ang gusto ng Panginoon is the authentic follower. Ibig sabihin, yung purity ng puso natin. So, create niya si Adam and Eve. So, parang help one lang. Balikan natin. So, when God created Adam and Eve, at the 6th day, provided na lahat, perfect na perfect po yung buhay nila. Wala po silang hahanapin. So, hindi sila magtatrabaho, hindi sila magtatanim. Provided na. Kumbaga sa future o sa present world natin, andyan na yung pagkain, andyan na yung mga hayop, andyan na yung everything. Isa lang yung utos ng Panginoon. Thou shalt not, eto. But Jesus forbid them to eat the fruit of the tree. One tree. Ito po yung puno ng ubas. O walang nag-react So hindi po binanggit na puno ng ubas. It was the tree of good and knowledge. So it refers to understanding. So lahat pwede niyong galawin maliban dito sa isa. Sa isang puno na ito. And knowing the story, alam niyo pong nangyari? Ang unang nilapitan ng serpent ay si Adan. O wala na naman nag-react. Supposedly si Eva. So sabi niya sa Bible, the serpent shyly approached Eva. Parang, Eva, alam mo ba? Kaya tignan natin itong mga babae ngayon, Sorry Pero pag mag-usap sila, oy sis, alam mo ba? Tapos biglang bibitinin mo, ay hindi na pala, may inis yung babae. Pinitin mo pa ako, ano ba kasi talaga yun? So doon po nagsimula yung unang chismis. Psst, sabi siguro ng serpent, alam mo ba, may tinatago ang Diyos sa'yo na kung kakainin mo ito, magkakaroon ka ng understanding. Di ba? Itong si Eva naman, naniwala sa serpent. Anong nangyari po? Nung naniwala siya sa serpent, of course, kumain siya. Ang sumunod na ginawa niya, binigyan niya si Adan. Ito si Adan. Ito sa version ko lang po ito. I don't think na sinabi ni Eva na Adan, kainin mo ito. Ito yung prutas na pinagbabawal ng Diyos. Kasi alam niya na magagalit si Adan. Right? So siguro binola niya si Adan Nang sama pa talaga Version ko lang po yun, Pero nung binigay niya kay Adan, kinain ni Adan. Anong nangyari? Biglang nagbago ang kanilang environment. Nabuksan po yung mga mata nila. They knew and they were, alam mo yung guilty ka? First na feeling. Ito yung pinaka-first na maramdaman nila na guilty sila. Out of, sa mga abundance ng Panginoon. Naging guilty sila. Ang unang ginawa po nila, we felt we were naked, sabi niya. Kaya nagtago kami. Gumawa kami ng mga tabing. At hinanap sila ng Panginoon, where are you? Because they were guilty. Takot na takot sila. Adan, ganun. Sa mga kapatiran po natin dito, mga kapatid, na nagdi-drift away. O sabihin na lang natin may pinagdadaanan. Diba? Dahan-dahan umuupo yan sa likod. Hanggang sa pinakalikod. Hanggang di mo na nakikita sa church. And ito yung number 1 characteristic ng mga guilty. Pag nakasalubong tayo, tataguan ka. Why? Because they knew in their hearts that they were guilty. Pero sabi ng Panginoon, where are you? Kaya pag nakita natin yung mga kapitbahay o yung kapatiran natin
na nandun, na alam natin ang pinagdadaanan, do not be the judge. Hanapin natin sila. Pabalikin natin dito kasi sasabihin mo, "Uy Brad, laging wala ka ah." Ibig sabihin, may hurt doon. Lalong lalayo po sila. So tayo, being the Christian, kailangan tawagin natin sila pabalik. So after, nung na-break yung promise sa Garden of Eden, in the book of Genesis chapter 3, verse 16, nagbigay hindi naman hatol, pero ito yung consequence na binigay ng Panginoon sa tao. In chapter 16, in the verse 16, para ito sa babae, and he said, "I will make your pain in childbearing very severe." So wala pong nanganganak na tumatawa. "With painful labor will give birth to children." Kung pwede nating i-flash to, si Sir Pia. May kasunod pa yun eh. In chapter 16, na ito hindi natin nakikita sa mga babae. And after na painful yung pag-birth niya, sabi niya, "Your desire will be for your husband, and he will rule over you." Hindi natin nakikita ito. So, when we say your desire will be your husband and he will rule over you, ibig sabihin, part doon sa consequence na ginawa natin, ginawang kasalanan, ang sabi ng Bible, ang mga asawang babae, they will desire over their husband. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng last part na yun, ang mga babae, pilit niyang i-level yung sarili niya sa mga lalaki. Kaya minsan, number one characteristic ng mga asawa, pag may sinasabi yung asawa nilang lalaki, check ko nga sa Google, wait lang. Ay, mali. Sinong guilty po doon? Yes, because that's biblical. Pero ang sabi niya, ang curse doon, hindi naman cursed, ang consequence doon, ang sabi sa Bible, the husband will rule over you. Hindi papatalo yung asawa mo. So may constant naging yan. So yun po yung isang part and consequence ng babae. Kaya wag pala tayong mag-question mga may asawa na, bakit kaya ito asawa ko, lagi akong kinokontra? May decision ako, pangit yung decision ko. Pag decision niya, ang ganda-ganda. Sinong nakaka-relate? So merong constant naging because it is written in the Bible na ang babae gusto niyang tapatan. But ang sabi ng Panginoon, ito yung consequence. Your husband will rule over you. So praise God that alam ng Panginoon na mananalo pa rin ang mga lalaki. Palakpak naman po dyan mga kapatid. So that's one. Doon sa naging consequence. Number 2. In Genesis chapter 3, 17, ito naman yung binigay ng Panginoon sa lalaki. Ikaw lalaki, sabi niya. Because you listen to your wife. Yon. Mga lalaki, ibig sabihin, huwag tayong makinig sa ating mga asawa. Makinig tayo sa boses ng Panginoon. Ayun na nga, andito yung Thank you. Parang Parang, sumusobra ka na. So, thank you. So, because you listen to your wife, eto naman yung para sa'yo. In Genesis chapter 3, verse 17 to 19, sabi niya, ikaw, Adan, dahil sa pagsunod mo at pakinig mo sa iyong asawa, the ground will be cursed. Magkaroon ka ng hardship, magkakaroon ka ng labor, magkakaroon ka ng sweat. So, ibig sabihin, hindi lang pala yung mga tao ang na-curse, pati itong lupa mismo. Siguro part of the curse that the ground na binigyan ng Panginoon is, ito yung bagyo, yung earthquakes. That's part of it. Because it was cursed through the sin of men. So, ibig sabihin, nung na-curse po yung tao, kasama ito. At ang sabi dito, and the ground will produce thorns and thistles. Yung thorn and thistles, in local term, ito yung mga damo. Sa agriculture, sa pinagtatrabaho naming chemical industry,
ang sales po sa pamatay damo, yung ini-spray natin sa damo, kasi every now and then tumutubo, walang nagtatanim pero tumutubo. It overpowers the crops, pinapatay niya yung mga tanim. So kailangan i-control ito. Alam niyo magkano ang bentahan dito lang sa Benguet? 1 billion a year. Imagine that. 1 billion yung ginagastos ng mga farmers sa Benguet, pambili lang ng pamatay damo to control the weeds. Imagine that nakasama dun sa curse na hindi natin naumanawaan, na every now and then magtatanim ka, may damo na naman. Ito masaklap. Pag pinatay mo yung isang damo, tutubo ulit ng isang damo. And science shows na yung tutubong damo, iba na namang variety. So hindi po yan nauubos. That's why every 2 weeks may damo. Yan po yung curse. At sabi ng Panginoon, magle-labor ka, ikaw lalaki. At hindi ka kakain kung hindi tatagaktak ang pawis mo. Kaya tayo mga fathers, I understand na talagang pinagpapawisan tayo para kakain ang ating pamilya. Wala pong papay-papay lang dyan, di ba? Palakpak naman sa mga fathers dyan. Working hard. Pero eto pala yung isa. So before that, mga kapatid, wala pong death. Pagkatapos silang nagkasala, eto na. Na-experience natin, tumatanda. May death, may pain. May sakit na tayo. So Adam and Eve introduces sorrows to whole human race. Anong nangyari? Doon sa mga anak nila, Cain and Abel, nagkaroon ng first murder. Because inherent, nasa DNA na nila. May grudge, may pagkainggit. So hindi natin alam na dala-dala para natin yon. And anytime, biglang, boom, ay nagkasala ako. So now we're talking about the mercy and grace of God. Paano natin i-relate to mga kapatid? Fast forward after Adam and Eve, pagdating ng 6 and 4 BCE, history po mga kapatid. As the Bible and the record shows in the book of Matthew and Luke, ang sabi niya, ito na yung kapanganakan ni Jesucristo. And the angel said unto Moses, name the child Jesus, because he will save his people from their sin. So before nagkasala ang tao, Adam, Eve, and Jesus Christ, malamang nagkakaroon sila ng casual conversation, direct ugnayan. Nung nagkaroon ng sin, lumayo po sila. There was a gap. Ibig sabihin, hindi na po nakikipaghalubilo ang Diyos sa kanila because meron na pong bahid ng kasalanan. And that sin, nagpalayo at nagpalayo sa mga tao. Until dumating tayo doon sa dispensation na, the law dispensation, na mako-cover up lang yung sin mo. You have to sacrifice. Ang masaklap, hindi pa ikaw yung magsasacrifice. May priest na gagawa para sa'yo. Imagine yung distance ng Panginoon sa mga tao at that time. And then eto na nga, pagdating po ng prophecy na ipapanganak si Jesucristo, sabi niya, I will pay it all. So Jesus, pinutol niya po yung gap. So, that, my friend, is the grace of God. Amen. Everybody say amen. Praise God. We can do nothing to earn salvation. Wala po tayong magagawa because Jesus have already done it. Ang maganda to, hindi siya nagsisisi. Di ba? Minsan may binigyan ka ng regalo, tapos nakita mo yung regalo, nilalaro, pinapagpag niya lang. Parang, hindi ko na sana binigay. Pero ang Panginoon, blanket, binigay po niya sa atin. Nung nabigyan po kami ng pagkakataon na makapunta sa South Africa, doon ko po nalaman yung history ni Nelson Mandela. So we know Nelson Mandela. Siya po yung lumaban sa mga puti. Kasi they were under the influence of apartheid. Ibig sabihin, my classes, first class, second class, last class yung mga black. Lagi sila yung slave. At si Nelson Mandela, pinaglaban niya na dapat there would be an equal treatment sa mga tao. Mapaputi o mapablack. So ang pinaglaban niya is equality. So it causes him to be in jail for 27 long years. Nakulong po siya. And in 1990, napawalang sala po siya. And he ran for president. At ang daming sumuporta sa kanya. Pinaglaban niya, equality for all.
And 1994, nanalo po siya, the first African black president of South Africa after dun sa mga colonial western. So ibig sabihin, nagkaroon ng breakthrough. Nung nandun kami, sinasabi nung taga ron, na during the deathbed of Nelson Mandela, parang nagsisisi siya. Lately lang siya namatay. Na yung pinaghirapan nila, yung pain and labor na sinacrifice nila para to gain the ultimate equality, nakita niya yung mga generation ngayon, napakabastos na. Wala na silang modo. So sabi ni Nelson, sayang hindi ko na sana pinaglaban. Because of the freedom na natanggap ng mga black Africans, they went wild. Ibig sabihin, lumalaban na sila sa mga puti. No, this is our right. Number one, sila na yung law disabiding citizen. Sila na yung number one na i-incarcerate. Bakit? Because of the natanggap nilang freedom na kayang-kaya na nilang lumaban, they started to fight against the white. At nagkakaroon ng chaos. Kaya sabi ni Nelson, naku, sayang, parang mali yata yung decision ko. Parang hindi ko na sana pinaglaban yung equality. Di ba? Imagine nyo kung ganun yung ginawa ng Panginoon. Na nung natanggap natin yung ating mercy and grace, biglang lumaki yung ulo natin, yumabang tayo, at sasabihin ng Panginoon, parang nagkamali yata ko, anak ka. Paano kung binawi niya? Palakpakan po natin ang Panginoon. Because Jesus never changes His mind. So once na in-offer niya, this is free. Free for all. Amen? Praise God. Bilisan po natin. God grants grace. Binibigyan tayo ng grace. So ibig sabihin, ang grace and mercy ng Panginoon nanggagaling sa Panginoon. Hindi po kung saan. Hindi po kung ano yung suot natin. Hindi po kung ano yung estado natin. But only God grants grace doon sa mga nagsisunod sa Kanya. Brother Eman, dahil nakapink ka, gwapo-gwapo mo, bigyan ng salvation yan. Parang game show lang ba? Oh, sister, maaga ka, bigyan ng jacket yan. Hindi po. Ang grace ng Panginoon wala po sa mukha, wala po sa financial ability, especially wala rin sa itsura natin. Yung career, charisma, wala po yan. It is all given to us, mga kapatid. Wala pong filter ang Panginoon. Amen? So, mga kabataan, mahilig mag-filter. In Ephesians chapter 2, verse 4 to 7, only through God's grace we're able to experience salvation. Amen? Because kung hindi po niya binigay yung grace niya, at sasabihin niya, hindi, yung selected few lang ang maliligtas. Kumusta naman po tayo? Yung hindi kayang magkasala ng isang buwan, sila lang ang maliligtas. No. Sabi nga sa Bible, everyday tayo nagkakasala. Amen? Guilty po tayo dyan. That's why we have church. Para sabihin natin, Lord, I have sinned again. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nung ako po'y lumalaki, mga kaibigan, when I was 4, 5, 6, 7 years old, hindi ko alam na meron po pala akong sakit na dyslexia. Ang naririnig ko lang that time, the comparison between my parents, sabi niya, Andres, bakit mahina ka yung mga kapatid mo? Magagaling. Kasi every year sila lang yung may honor eh. Ako wala talaga. So yung comparison na yun, lumaki na sa isip ko na, siguro talagang mahina talaga ako. Siguro talagang ito na yung destiny ko. And to the point na lagi akong niko-compare. Na kailan ka ba pwedeng ma-awardan? Pero sa awa ng Diyos, mga kapatid, hanggang ngayon wala pa akong award. Kailan din tayo magkaroon ng breakthrough sa'yo, anak? So at that time, mga kapatid, 2 years old, 3 years old, alam mo yung pangarap ko talaga, siguro talaga wala na akong mapupuntahang trabaho dito sa sitwasyon ko ito. And I even started dreaming na siguro okay na ang janitor, at least walang pressure. Imagine that at very young age. Napipressure ako doon sa comparison. And one time nung I was grade 4, pinakwiz kami ng student teacher, yung mga student teacher. At dahil sa wala akong naintindihan, wala akong alam na maisulat,
Kung ano na lang yung naisulat doon sa classrooms, yun yung sinulat ko doon. And nakita ng student teacher and kinonfer niya doon sa home teacher namin, yung classroom teacher namin. Ma'am, ano ito? Bakit ganito tong batang ito? Of course, kilala ako ng teacher namin. Sabi niya, yan, si Andres, BO kasi yan, bayaan mo lang yan. Sa harap-harap ko ba naman? Sabi ko talaga naman. Hanggang janitor na lang talaga ako. So, nung napansin ng parent ko ito, sabi niya, siguro, pa-check up ko nga. And sure enough, nung pinunta ako sa SLU, positive. Sabi niya, Mrs., positive. Yung anak mo, dyslexic talaga. So, in-explain, alala ko pa, in-explain ng doktor yung sakit na dyslexic. Dyslexic is a learning disability. Ang masaklap, difficulties in writing, difficulties in reading, in spelling. So talagang paano ka matututo kung yung 4 basic na knowledge na kailangan mo, wala sa'yo. So sabi nila sa akin, si Andres, laro-laro lang ang alam niya. Wala yang alam. So I was dyslexic. And talagang lumalim pa yung pag-unawa ko na, talaga, janitor lang talaga ako. So para hindi po ako masaktan, kasi magre-repeat ako ng grade 4, nilipat ako ng school. But to show you the point, na kung meron pong pamantasan ang Panginoon na kagaya ng perfect ng society na meron tayo, na kailangan at the age of this, makakapagbasa ka na, pwede ka nang maligtas. Sasabihin ng Panginoon, kailangan at the age of this, alam mo na ito. Ito yung grace na sinasabi ko, na wala pong pamantasan ng Panginoon. Requirement ang Panginoon para tayo maligtas. As simple as the example as we did kanina, ang gagawin lang natin, tatanggapin natin. 'Di ba? How I wish kanina na lahat sila nagsilapit sa akin. Mababankrupt tayo niya, pero ganun lang po mga kapatid, as simple as that. We have to receive. Hindi sinabing kailangan maganda ka, kailangan may pera ka. So that, my friend, is the grace of God. Amen. God grants us grace. Salamat sa favor ng Panginoon, I was able to survive. I was able to cope up. Pagdating ng high school, alam ko yung weakness ko na. I'm very aware, so ginagalingan ko na. Maniwala kayo nung high school, pinapabasa pa tayo sa harap na by pairs. Sinong nakaranas doon? Yung by pairs na magbasa sa harap ng poems. At that time, hirap pa akong magbasa. So ang ginagawa ko, pag dalawa kami nagbabasa sa harap, nilalakasan ko. Ang technique ko, pinapakinggan ko yung sinasabi ng katabi ko. At nilalakasan ko para kunwari ako yung marunong magbasa. In short, siya pala. So I was able to cope up. I was able to make myself usable. So alam ko na may diferensya ako. So nag-double effort ako. I studied. Talagang pahirapan. Yung mga classmate ko, papetiks-petiks lang. Pero ikaw, minimemorize ko yung mga places and dates, especially sa exams. So it was very hard. Sinong nakaka-relate? Na alam mo na meron kang weakness, na ikaw lang ang nakakaalam. Pero hindi sinabi ng Panginoon na never kang makapunta sa church. Instead, He allowed us to come closer to Him. Amen. At eto na nga, after ng high school, after ng college, feeling ko, arrived na ako. Nakapag-college na ako sa tulong ng Panginoon. Sa feeling ko, magaling na ako. So I am trying myself. So sabi ko, laging sinasabihan na magpastor daw ako, makapag-Bible school nga. So nag-Bible school po ako. So feeling ko, nung Bible school na ako, kasi doon sa mga classmates ko dati, hanggang high school lang, hanggang elementary lang, may classmate pa ako na dito na nakareceive ng Holy Ghost. Pero praise God, pastor na siya sa Ordaneta. To God be all the glory. Ang feeling ko, arrived na ako. Kumbaga, lamado na ako. Mas mataas na yung narating ko sa mga kasama ko. Ang first po na teacher namin si Ma'am Gemma. At nagpa-quiz po si Ma'am Gemma. Ewan ko, maalala pa ni Ma'am Gemma ito.
Alam niyo po yung quiz? Spelling. So, alam na natin ang nangyari, mga kapatid. Na-zero po ako. So, ang in-expect ko na ipaspell ni Ma'am Jem, words and books in the Bible. Pero hindi, mga medical terms yung sinabi niya. Nakakos ko, Lord. Nangliliit ako sa sarili ko during that quiz. Sabi ko, Lord, parang mali yata ulit yung napasok ko. Babalik na ulit yata ako sa pagka-janitor. Sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, nakatapos po ako. But in spite of that, ang paalala ng Panginoon, yes, you are not yet perfect. And you will never be perfect. We will never be perfect. But the grace of God, andyan po yan sa ating puso. Kung nararamdaman natin, gumagawa yan. Kaya meron tayong mga disabilities to remind us na, oy, tao, remember this? Sino pong may mga karamdaman before na pinagaling ng Panginoon? And sometimes nakakalimutan natin na nung tayo nandun sa banig ng karamdaman, lahat prinamis natin, nung okay na tayo, nakalimutan natin. That is a constant reminder of the Lord na tayo, bilang tao, let us ground ourselves in the Word of God. Amen? Everybody say Amen. Praise God. And from that, I keep my promise to the Lord. Kako, gagamitin mo man ako, hindi, I will stay and true to your words. Praise God. Sana ganun po tayo lahat. We will stay and to be true to the word of the Lord. Amen? Amen. And lastly, we access God's grace through faith. Kanina, nung yung example natin, nagkaroon ng faith si auntie, na kung pupunta siya sa harap, ibibigay ko yon. What if nag-doubt siya na baka pag pupunta ako sa harap, babawiin niya? So yung faith niya na yon, nakuha niya yung reward. So ganun din po sa atin, mga kapatid. That only faith can grant us through the grace of Jesus Christ. Amen? In Hebrews chapter 11, verse 6, but without faith it is impossible to please Him, Jesus Christ. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder that diligently seek Him. Amen. So faith ang pinag-uusapan natin dito. Sa line of work namin ngayon, mga kapatid, we're dealing with farmers. Kausap ko yung isang farmer. Sabi ng farmer, Sir, ang hirap na ng sitwasyon natin ngayon, ano? Ang dami ng problema sa lupa, ang dami ng requirement. Paano ba maging successful farmer talaga sa iyong tingin? Being you the teacher today, sabi niya. Napaisip-isip ako. Sabi ko sa kanya, Sir, meron akong dalawang i-offer sa'yo. Yung isa, the scientifical way. Yung isa, libre. All you have to do is believe, which is the biblical way. Oh, meron bang ganun? Oh, meron. Sabi ko sa kanya, when scientific says na ito yung requirement, ito yung fertilizer requirement, ito yung insecticide requirement, ito yung herbicide requirement, ito yung fungicide requirement, you have to follow this. In spite of your effort, your labor, 50-50 pa rin ang magiging gain mo dyan. Because depende na naman sa presyo kung ano yung makuha mong price pagdating ng harvest. So hindi pa rin 100% na magkakaroon ng successful planting. O sabi niya, Sir, ano yung sinasabi mong isa? Sabi ko, ito may Bible app ako sa phone ko. Basahin natin. In Chronicles chapter 7 verse 14. Very familiar verses. Sabi niya in Chronicles, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face and turn from wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sin. Ano yung last? And I will heal their land. Sabi ko sa kanya, yung heal their land, yan yung mga problema mo ngayon. Gagamitin yan ng Panginoon and He will heal your land. All problems will be solved. All you have to do is believe. Really? Ganun po ang tao ngayon. Because ang tinitignan ng tao is the possibility. Yung wakita, wapati. So kailangan makita niya first. I thank God, kaya hindi po lahat napupuno ang churches because ang sabi ng Bible, for those who believe in Him only.
lahat po tayo nagkaroon ng courage to come to church today. Amen? Because we believe. Hindi pa natin nakikita. But we believe that someday, pagdating at pagtunog ng trompeta, we will be with Jesus Christ. Amen? Anong meron? Ang pangako lang ng Panginoon na tayo'y babalikan niya. Pero in the sight of men, ang tinitignan nila yung scientifical way. Ang tinitignan nila yung possibility. Play safe ang mga tao. Ayaw nilang mag-extend ng kahit konting faith. But thank God na nandito po tayo as a church, nagpapatuloy, kahit hindi pa natin nakikita, kahit lagi nating naririnig, malapit nang bumalik ang Panginoon. But through faith, nandito pa rin tayo. Amen? Praise God. Huwag po sana tayong maging katulad nung farmer na sabi ko, yung ino-offer ko, sir, libre. You have only to believe. Alam sabi niya, kailan mo i-deliver yung order ko, sir? So wala talaga siyang paniwala. Ganun po kahirap ang tao ngayon. Amen? Praise God. To see is to believe. Praise God. So in spite of the opportunities, tayo ngayon po, para magkaroon ng justification doon sa sinabi natin kanina, na ginawa tayo ng Panginoon, free will. Hindi po tayong madiktahan. Alam niyo, gusto ko pong diktaan yung farmer eh. Pero meron siyang free will. Meron siyang sariling desisyon na binigay ng Panginoon. And this is for everybody. So hindi tayo nadidiktahan. Praise God, nandito po tayo. In spite of the opportunities, in spite of the choices that you could go, gagawin ngayon, nandito po tayo sa loob ng simbahan today. And to God be all the glory. Praise God. Faith is the foundation upon which relationship with God is built. So naririnig natin, tiwala lang friend, tiwala lang. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon as we stand. To be continued mga kapatid. At mag-e-end po tayo sa way we access God's grace through faith. So next meeting, meron po tayong quiz. Huwag po kayo mag-alala, hindi po spelling. Praise God. At maraming salamat po. And let's pray. At magkakaroon tayo ng break. Amen. Praise God. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito that we were able to learn about your grace. And Lord God, thank you so much that you have given that grace that we could access, Lord God, the salvation that we're enjoying today. We give you all the glory and honor, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. And thank you, Lord, for the love that we felt today. And as we go on today, be with us. In Jesus' name, amen, amen. So mag-break po tayo. Coffee break. Then tuloy-tuloy na po tayo sa devotion.